idol, at magandang gabi po, magandang araw at sa anong Luzon, Visayas at Mindanao, sa ang lupalop pa kayo napunta mga idol, ay sana ay nasa mabuti kayo kagagal. Okay, yung po yung pag-uusapan ngayon na Asat Hovanesian ay gustong kalabanin Luis Pantera Neri. Tapos na po sila naglaban pero talo po siya via 10 o 11 round knockout ba yun. Gusto niyang kalabanin si Cham Casimero, Ahmad Ayib, itong si Bolton, no? So, actually mga idol, ang ranking po ni Hovanesian nasa rank number 8 dito sa WBC. Si Cham Casimero naman ay sa rank number 7 sa WBC. Sa Super Bantamweight Division mga idol. Pero marami din ating mga napabasa, marami tayong mga balita na maaari din si TG Duhini ang rank number 4 dito sa WBO, Super Bantamweight ranking, no? At number 3 naman si Cuatro Alas. So maganda rin ang kung si Hovanesian po ang gustong kalabanin or papalagan ni Alas, maaari din pwede rin mga idol. Kasi ang agent o manager ni Hovanesian ay si Aegis Climas naman. So, madaling ikasan nila. No? Madaling ikasan nila. Kaysa dito kay TG Duhini, si Sean Gibbons ang agent ata dyan eh. No? Tauhan ni Sean Gibbons yan. Pero kung naman personalan, well, pwede naman for Elementor Bao. Kasi sila naman dalawa talaga dapat dyan sa WBO ang maglaban for final eliminator. Sa totoo lang mga idol, real talk lang tayo dyan. Si Cuatro Alas Casimero at saka si TG Duhini mga idol, sila dapat ang maglaban dyan for eliminator bout. Yan ang maganda talaga. Kasi kung eliminator bout ang pagbabasihan, sila dapat maglaban yan. Or si Rais Salim, depende sa kanila. Alvin Mejia. Dol, tanong ko lang, title eliminator na ba ang laban ngayon ni Cham Casimero? Well, hopefully idol, kasi nga kung si TG Duhini idol at naipag-upos ng WBO na for final eliminator, well, maaari po idol na Alvin Mujica. So, depende po yun, no? Depende po yun sa ng WBO. So, hopefully, eliminator na po ang labanan ni Cuatro Alas Casimero. Yun naman talaga dapat ang standing ni Cuatro Alas dito sa WBO. Kasi si Luis Pantera Neri nasa WBC naman yan. Etong si Goodman nasa IBF na siya, naka-line up. So, kasi uutusan niya ng WBO, Goodman, pwede mong labanin siya, no? Kasi naka-line up na yan si Goodman at saka si Luis Pantera Neri sa dalawang organisasyon, WBC at saka IBF si Goodman. So yan po, Alvin, hopefully, no? At kasi nag-request naman itong kanyang promoter na si Masayuki Ito na maging mandatory challenger dito kay Naoya Inoue. Hanggang ngayon wala pa naman tayong nababasa mga kung na-approve na ba yun ng presidente na si Francisco, ang presidente ng WBO. So maganda rin yun na kausapin ng WBO for eliminator bout sila ni Casimero at saka si TG Duhini mga idol. Yun talaga dapat kasi sa ranking naman 3 and 4 sila eh. So maaari sila pwede. Sabi ni Marco Ten Chavez, wana for si Kyo Idol na tryon 3 na round yan. Tanggong pa. Relax ka lang dyan na Marco. Everything is possible Marco kasi unang-una nasa ranking naman yan si Casimero Idol. Depende po yun sa promoter nila. Kung malupit ang promoter, walang problema. Kasi nasa promoter naman yan. Siguro sa mga iba nating mga kagaya ni Marco, wala na siyang pilit kay Casimero kasi nga kumina daw. Pero hindi ko alam kung saan pumugot si Marco kung
saan banda humina. Kasi kung titingnan mo yung mga laban ni Casimero mula noon, ganoon pa rin. Wala namang nagdepende naman sa kalaban. Si Solani Tite, doon lang siya naging medyo, kasi alam naman ni Champ Casimero, si Tite, delikado kalaban, kaya naging maingat siya. Pero pag kaya-kaya naman niya, talaga namang sinusugod niya. No? Pinatikim niya. Ganon din. Kung mabawari mo yung laban ni Franco. Ni Franco, diba? Panoorin niyo yung laban ni Franco at saka ni Casimero. Masasabi mo, ganon pa rin laban ni Casimero. Wala namang nagbago. Ganun pa rin ang style ni Casimero. Pero minsan, siyempre, akala kasi nila na 2 rounds, 3 rounds, ma-knockdown kaagad ni Champ Casimero. Nakapusta ka nung laban nung nakaraan doon kay Casimero in 3 rounds, talagang may iinis ka kasi siyempre, inaasahan mo Kasi pumusta ka ng 3 rounds. Kasi wala naman, nakita tayong gano'n pa rin yung laban ni Casimero. Yung laban niya kay Franco 12 rounds na niya na. Diba? Si Ricardo Espinosa Franco. So, gano'n din ang laban ni Champ Casimero dati. Medyo si Meloya, diba? Yung mga taktika niya parang medyo mahina, malamya. Gano'n din ang laban ni Champ. Biglang lalakas, biglang hihina, gano'n din. Wala naman ng bago. Panoorin niyo yung mga bawat laban ni Champ Casimero mula kay Kinya Yamasita. Kinya Yamasita ba natikiuban niya? Kaagad? Hindi naman. Diba? Si Kinya Yamasita, tikiho niya. Pero hindi naman agad-agad. So, ganun din yung laban ni Champ Casimero sa mga boxer. Dito kay Pilipos, dito kay Akaho, 2 rounds lang yun. Nabitin si Casimero. Maguguluhan tayo Kung natikio yung si Ugone, sigurado naman sasabihin na naman ng iba na, wala namang kwenta si Ugone. Semi-retired. Wala talaga. Pero ganun pa maintindihan natin yung mga basher kasi matalo naman yan si Champ Casimero. Ganun pa din. Wala po tayong magagawa dyan. Kasi una, sa mga nagmamarunong lang din, manood muna kayo ng mga video ni Champ Casimero kung paano lumaban si Casimero. Then, panoorin nyo ang bawat laban niya. MC Pretty Official, shout out sa dyan, ma'am. Ganun din. Wala may nagbago. Basta sa mga tingin niyang kaya niya. Talagang araruhin niya, tapos medyo aatras siya. Nathaniel Memenis. Of course, idol, matangkad, malaki si Ugone. At saka isa pa mga idol, Ugone is a former world champion. Pag sinabi mong world champion, isa yan sa mga malupit. At malaki at matangkad. Hindi naman po pwedeng mga idol, hindi natin maintindihan. Siyempre, basher talaga. Wala tayong magagawa dyan. Kasi, ang laban naman ni Casimero kasi, hindi mo maintindihan. Bakit ka mo mga idol? Mayroon lakas, medyo mahina, may mga surprise si Champ Casimero. Kung makikita mo yung mga bawat laban ni Champ Casimero, susugod siya, minsan aatras na naman siya, yung parang gano'n. Ang malupit ni Casimero, ito kasi ang style ni Champ Casimero pagdating sa lona. Pag medyo tingin niyang kaya niya, talagang sinusugod niya yan. Buliga, body shot, lahat ginagawa niya. Pero pag pangalawang round, kasi tinitingnan niya yung reaction ng kalaban. No? In 1 round, talagang buliga yan. Minsan lang tumitira sa mukha kasi nga, pampatanggal yan ng lakas ng kalaban. Yan po yung mga idol yan po yung purpose ng body shot ni Cuatro Alas Casimero sapagkat titingnan niya kung anong reaction ng kalaban. Dahil malakas ang kanang body shot, ngayon
ang kalaban nag-iisip yun, natitirahin na naman siya sa body shot. Ngayon, mag-o-open na naman yung mukha niya kasi pag tumira si Champ Casimero sa body shot, bababa yung depensa. Pagbaba ng depensa, ayun na, papasok na yung leg hook ni Champ Casimero sa mukha. Kung titingnan mo yung round to, na-divable si Ugoni, kaya alam na ng referee yun. Dapat maglaban sila para makita na din galing hapon. Siguro knockout kahapon sa laban, sabi ni Idol. Ulit sa magbuwal, shoutout sa dyan. Kasi maraming mahina na doon si Casimero, tatalunin lang daw ni Martin. Well, hindi natin alam, no? Pero kung experience ang ating pagbabasihan kung si Martin na makakalaban ni Champ Casimero, kung ngayon na pagkakataon na to, ngayong edad ni Champ Casimero, 33 o 34 na ata si Champ, medyo mahirapan si Martin kasi nandun pa yung prime ni Champ Casimero. Real talk tayo dyan. Pero pag umabot na ng 40 years old si Champ Casimero, labanan ni Martin, dyan po tayo medyo alanganin si Champ Casimero. Sa totoo lang. Sa 122 pounds mga idol, medyo na mahihirapan sila kay Cuatro Alas Casimero. Sa totoo lang, real talk tayo dyan. Mahihirapan sila kay Cuatro Alas. Kasi yung mga sinasabi nila na humina, well, ang tanong, sa paghingal ba ni Champ Casimero o humina sa tingin mo? Sa tingin mo kasi ang tanging nakakaalam lang si Casimero lang talaga, wala tayo. Pero base sa ating mga nakikita, hiningal man si Casimero, pero umayaw ba si Casimero? Yun ang tanong dyan. Umayaw ba si Casimero? Na-knockdown ba si Casimero? Narugi ba si Cuatro Alas? Yun yung mga tanong dyan eh. Kasi kung ang isip nyo, siyempre hindi naman natin kasi maraming hitters na magagaling. Pero alam ko sa mga hitters dyan, deep inside nila, kasi minsan naman nagkakaroon sila ng nawalan sila ng gana, kasi nga mga something ganun. Pero yung mga real na basher talaga, sa totoo lang, paano-ano sila, pero kumusta yan ni Champ Casimero? What? Kaya nga, galit na galit sila kasi what the fuck? In 2 rounds, gusto nilang matikaw na si Ugoni. Kasi nakapusta sila Pero, hindi po. Dahil po si Champ Casimero, hindi po ganun. Maaari siguro nagkataon itong si Doc Maika at saka si Titi, 3 rounds lang sila. Pero sa mga laban ni Champ Casimero, kung panoorin nyo, hindi po ganun. Si Ramirez, nung after ni Ricardo Franco, anong round yun? Siguro 10 rounds ata yun, natikiho si Ramirez. Tumalsik yung mouthpiece. Depende po. Kasi hindi naman po pwedeng kahit malakas ka, sugod ka lang sugod. Kailangan mong planungin ang kalaban. Ang importante kasi niyan, matikiho mo kahit anong round, basta matikiho mo. O di man matikiho, parang talagang impresibo yung panalo mo. Yung mga nagsasabi na panalo si Pilipos noong nakaraan, kasi marami tayong naririnig, nahihirapan daw si Casimero kay Pilipos, hindi ka babulag. Panoorin mo yung mga laban. Kung baga ikaw ba'y umaatras, talo ka na ba? May naman. Gamitin ninyo naman ang mga isipan nyo. Bulagta si Pilipos. Kung tutusin niya, round 6 pa lang tapos na yun. Kaso, hinayaan ng referee, hinayaan din ang kampo ng Pilipos. Kasi kung kung ako ang nasa corner, tatakunan ko na ng tawil yun kasi tingnan mo yung paa ni Pilipos. Kung sa US yun nilaban, wala na. Tapos na. Pero sasabihin nyo, nanalo daw talaga si Pilipos noon. Come on guys. Hindi tayo bulag. Hindi tayo magbulag-bulagan. Kita nyo yung nangyari kay Pilipos ang daming sibay na din. Bulagta pa. Tapos sasabihin. Hindi kayo nahiya sarili nyo, kapwa Pilipino yung boksingero yung paglaban sa luna. Klaro-klarong panalo.
tayo. Pati si Tabalis. Guys, tanggapin natin si Tabalis. He is a champion. Okay? Kahit anong laban niya, nahirapan niyang lumaban, pero lumaban siya. At tinalo niya si Ahmad Ali. At siya ngayon ay isa sa mga lalaban for undisputed. Kaso, ganun talaga tayo, no? Ihilahin pababa natin yung kapwa natin. Paghahamunin kayo ng mga boksingero yan, ano kung magagawa? Tapos kung magalit yung mga boksingero, mayabang yan. Diba? Hindi dapat. Siguro ibapas nyo kung nanuntok sa labas ng ring or mayroong hindi ginawang personal nila. Siguro may right tayo pero lumaban talagang buong buhay lumaban yung mga boksingero natin. Kakahiyan tayo, hihilahin natin pababa. Maaari siguro ito magkomento ng yun, siguro kunyari ito, totoo naman din talaga na kailangan din talaga ng strength conditioning coach kasi part yun ng kasi sunog pa rin yung nagmamagaling na palitan na si Jason. Ikaw papalit. Kaya mo ba si Casimero pag mag-meets ka ni Champ Casimero? Kaya mo ba? Okay, sagot dyan. Sagot dyan kung sinong kaya dyan na mag-meets. Palitan nyo si Jason kung kaya nyo mag-meets ni Casimero. Si Jason lang po, si Coach Jason lang po yung kaya niyang mag-ano ng meets ni Cuadrolas. Wala po. Maaari siguro magdagdag sila. Depende yun sa manager at sa promoter. O sa kanila, depende yun sa kanila. Sa pag-uusap. So, siyempre, sa kanila naman yun. Kasi gano'n talaga. Kung ako ang manager, manage ko ng maayos yung alaga ko na nasa kondisyon. Lahat gagawin ko na walang makakalapit sa manok ko kasi ilalaban ko yan. Walang mga taong makakalapit kay Champ. Kung ako ang manager at saka siyempre promoter pag may laban, walang makakalapit. After na ng laban, lalapit kayo. Yun. Ganun ako kung ako ang manager Hindi ko, yun lang ako. This is a part of boxing, pag-uusapan natin yung boxing. Kasi maaari po tayong magkaroon ng gaya ng Champ. Ang lalo weather din sa Japan, hindi maganda yung pakiramdam niya. Pero hindi excuses yun. Slavery man, sabi ni, di totoo yun na kailangan na strength conditioning coach. Pati kung yan. Hindi, sigurasong usapan talaga yun. Kailangan talaga yun. However, depende yun sa kanila. Depende yun sa kanila. Sa manager, depende sa kanila yun. Kung anong pinag-uusapan nila. Siguro, nagka-agreehan na, hindi mo na tayo mag-ano ng strength conditioning coach. Kaya naman si Ubone. Yan. Diba? Pero hindi excuses yung mga idol na nakita natin si Champ Casimero. Kasi lumaban si Casimero binugbog si Gon Sino bang umayaw? Diba? Pag-usapan lang natin yun. Diba? Wala naman tayong, actually, sunog talaga tayo. Tayo bulastugan na wala humingal. Wala bawat laban ni Casimero, hihingalin talaga yan. Kasi part ng part ng ating lakas yan na ibubuga natin. Pero ang tanong, sumuko ba? Narugi ba? Natalo ba? Oo, tama yung sinabi ni Cuadrolas. Ibabas niya ako kung matalo ako. Wala tayo. Sunog tayo mga ito, tanggapin natin na wala. Sunog talaga tayo. Hindi tayo pwedeng Wala mga ito. Si Casimero, tingin mo lang, pagod yan. Siyempre, boxing yan Nagsusuntukan sa lona yan Agaw buka yan. Pag masuntok ka yan. Kaya nga, ang kalaban ni Casimero, lagi yang kumaatras kasi binabody shot niya. Mawawalan ka ng hangin. Yan ang tirada ni Cuadrolas. May mga plano si Cuadrolas. Una, body shot. Pangalawang round, mukha na. Kung makikita niyo kung susundan niyo yung mga laban ni Casimero, gano'n ang estilo ni Cuadrolas. Hinay-hinay niyang
Yan sinasabi natin mga idol. Kahit pa yung mga iba dyan nagsasabing bara-bara yung laban ni Cuadros Casimero, anong hindi ba? Hindi ka ba bilib sa bara-bara? Manny Pacquiao, bara-bara rin si Manny Pacquiao dati. Kung makita mo yung mga laban ni Cuadros ni Pacquiao, oh. Di ba, bara-bara? Nung natamaan ng kalaban, durog. Ganon yan mga idol. Ganon rin si Casimero. Hataw ng hataw, pahataw. Ganon nung laban ni Cuadros Casimero. Pero malamya ang style ni Cuadros. Panoorin mo yung laban ni Kinya Yamashita. Pinaglalaruan. Ganon yung laban ni Cuadros. Malamya konti. Patibong yun na para tingnan ng kalaban na medyo mahina si Cuadros.